na sila. So, sabi ko, sino kaya itong mga taong to, di ba? Yung out of curiosity. Pero wala talaga akong pakialam sa politics o sa government ng Pilipinas. Until nabalitaan na lang na napatalsik si President Erap at pinalitan ito ni former Vice President Gloria Macapagal Arroyo dahil sa anomalya o tinatawag na may kasong plano ni former President Aquino. Then, after that is ang magkasunod na bagyo, si Sendong at si Untoy. So marami ang nasawi, marami ang nawalan ng buhay. So parang sinubog yung administrasyon ni Aquino. So marami tumulong sa atin noon. Tumulong na iba't ibang lahi galing sa iba't ibang bansa. So nakapagtaka lang kung saan napunta yung mga tulong nilang yun sa bagyo. So sa Tacloban yun, sa Cagayan de Oro, sa Baganga, basta maraming naging. For this edition vlog is about politics. So, pag-usapan natin ang mga presidenteng nagdaan at ang kasalukuyang administrasyon. Pag-usapan natin na yung presidenteng kinamulatan ko. So I was born on 1992, so millennial baby ako. So that year was kaka-elect pa lang noon kay Fidel P. Ramos, former President Fidel P. Ramos, na pinalitan si former President Corazon Cuauhco Aquino. And then, nung nag-aaral na ako, nakikita ko na si former President Joseph Ercito Estrada. So, nakikita-kita ko na sila. So, sabi ko, sino kaya itong mga taong to, di ba? Yung out of curiosity. Pero wala talaga akong pakialam sa politics o sa government ng Pilipinas. Until nabalitaan na lang na napatalsik si President Erap at pinalitan ito ni former Vice President Gloria Macapagal Arroyo dahil sa anomalya o tinatawag na may kasong plunder at nagkaroon ng impeachment. So na-impeach siya, din pinalitan siya ni Gloria Macapagal Arroyo. So si former President Gloria Macapagal Arroyo ang kinamulatan ko talaga na nagkaisip na ako na nakikita kong president ng Pilipinas year 2002, if I'm not mistaken is 2001 until 2010. That was my elementary years and secondary years. So napansin ko kay Madam Gloria Macapagal Arroyo is masyado siyang sa lahat ng presidente na bumalik talaga na anak ng presidente, si Gloria Macapagal Arroyo ay pinakamagaling na economist. So magaling siya pagdating sa pag-handle ng ekonomiya. So medyo maganda ang takbo ng Pilipinas noon. Yun ang napapansin ko since mayroong pumasok na tinatawag na SARS, yung uso ng 2004. Siya pa yung presidente noon. Talagang magaling siya kasi hindi napasok ang Pilipinas na kumakalat na sakit noon na SARS. So, si Gloria noon ay tumakbo noong year 2004 and then natalo na si action star Fernando Poe Jr. Kaya lang, inamin ni former President Gloria Macapagal Arroyo na nandaya siya. And then nagkaroon din siya ng Hello Garcia scandal kung matatandaan nyo pa. Kaya lang, si former President Gloria ay sinabi niya, na-admit niya sa sarili niya yung pagkakamali niya and then nagkaroon ng public apology. Kung napanood nyo yun ang I Am Sorry drama niya. So, until 2010, hanggang 2010, maganda naman talaga yung pamamalakad ni Gloria Macapagal Arroyo. Naiangat niya ang ekonomiya ng Pilipinas. At nagkaroon nga ng magaan na pamumuhay ang mga mamamayang Pilipino. Kaya lang nagkaroon din ng lamat ang presidency niya dahil yung mga kaalyansa niya is parang binackstab siya. So sa pagbaba ni Gloria Macapagal Arroyo, medyo naging maganda yung image niya. So sinabi nila na kurakot din si Gloria Macapagal Arroyo pero wala pang napapatunayan nung mga panahon na yon. And then pinalitan ito ni Benigno Aquino III, si Pinoy, President Noynoy Aquino. So, during that time is nakakaboto na ako noon. My first vote is 2007. I was second year high school. So, ang una kong boto is about sa SK. So, yung tawag sa Sangguniang Kabataan, chairman, at yung mga konsehal niya. Yun ang una kong vote. And then, pinakauna kong vote for president is year 2010. So, kauna-unahan kong boto na presidente ay binoto ko si Pinoy, si former President Noynoy Aquino. So, nanalo naman siya. And maraming dagok din yung presidency niya. Yung
yung administration niya o yung term niya, maraming pinagdaanan. So masasabi ko noon, nung ibinoto ko siya is, parang as a first time voters, for me as a first time voters, binoto ko si Pinoy dahil ayon sa history, yung nanay niya, nung People Power, ay siya ang kaaway ng mga Marcos. So, sa galing niya, siya kauna-unahang babaeng presidente bago pa si Gloria Macapagal Arroyo. So, parang ano ba, bilib na bilib ako nun sa nanay niya. Siyempre, wala pa ako ng mga panahon na si Cory ang nababasa ko lang yun sa history. So nung tatakbo na si Pinoy noon, sabi ko ito yung iboboto ko dahil magaling siya. Baka katulad siya ng nanay niya, so ma-handle niya ang Pilipinas. So, yun ang kauna-unahang boto kong presidente. At tumatakbo noon is, parang malakas noon mga panahon na yun, is, naging vice president niya noon si Binay. So, that was my very first presidential election po. So, medyo proud ako na nakaboto ako noong mga panahon na yun. As a first time voters, talagang magiging proud tayo pag sa national election o presidential election kasi mararamdaman natin na isa na tayong ganap na mamamayang Pilipino ng Pilipinas. During the administration of former President Noynoy Aquino, marami rin pinagdaanan yung kanyang administrasyon. Number 1 na dito yung Manila hostage crisis. Yung mga year 2011 yun kung saan na-hostage yung mga foreigner, mga Chinese na turista. So, that was year 2011. Kapapasok pa lamang noon, kaumpisa pala ng unang taon ng termino ni former President Aquino. Then, after that is ang magkasunod na bagyo, si Sendong at si Untoy. So, marami ang nasawi, marami ang nawalan ng buhay. So, parang sinubok yung administrasyon ni Aquino. So, maraming tumulong sa atin noon. Tumulong na iba't ibang lahi galing sa iba't ibang bansa. So, nakakapagtaka lang kung saan napunta yung mga tulong nilang yon sa Bagyo. So, sa Tacloban yon, sa Cagayan de Oro, sa Baganga. Basta maraming naging biktima ng bagyo ng panahon ay ang Bagyong Sindong at Bagyong Ondoy. So masasabi ko na sa term ni President Noynoy Aquino is hindi ko sinasabi na weak president siya. So parang ginawa niya naman yung best niya. Parang hindi lang talaga in-expect na ganun ang mangyayari during his administration. So walang makita masyadong pagbabago. Isa lang ang napabilib ako kay former President Noynoy Aquino. Tuwing nagsusuna siya, he used to sa suna niya ay Filipino language, Tagalog. Para maintindihan ng lahat, maintindihan ng mga may hirap. Hindi ko naman inaano yung lahat para mas mabilis ipaunawa o iparating sa mga Pilipino saan mang sulok ng Pilipinas ang mga nangyayari sa kanyang administrasyon, ang kanyang mga hangarin sa bansang Pilipinas. Yun ang pinaka maganda. Tuwing nagsusuna siya is gumagamit siya ng salitang Filipino o Tagalog language. So mabilis mong maintindihan o mabilis mapipick up ng ordinary mga mayang Pilipino, lalo-lalo na yung mga matatanda, ang sinasabi o nangyayari sa ating bansa. So, and isa lang naman ang napansin ko sa administration ni Noynoy Aquino. Yun ay naging talamak yung corruption during sa nangyaring mga calamities dahil yung tulong ng iba't ibang bansa is parang naibulsa lang, lalo-lalo na yung tulong sa Tacloban kasi marami din yung naipon talaga na tumulong sa atin. But ang nangyari lang is corrupt. So hindi ko sinasabi na corrupt si former President Noynoy Aquino, pero yung mga gabinete niya, sinamantala nila yung pagkakataon na yung mga tulong na yun is ibinulsa na lamang nila at ang napunta na lamang sa mamamayan natin na biktima ng bagyo ay mga kakarampot. So after being Noynoy Aquino is si former President Rodrigo Roa Duterte, ang kamay na bakal. Up next.